Tapos sila nga, kung sumali ako, tandaan agad ng mga rejection, kansaw ang inabot ko, pero wala kong ulam. Why? Okay, may adlaw sa atong mga kahigalaan ng mga viewers sa atong Recall channel. No, my name is Engineer Arjunel Maisog, the President of Lean and Green Trading Corporation. Our business is located at Robinson Galleria Corporate Center. No? Sa mga kababayan ako nga mga Bisaya, ako di ay tuod, akong gikanan, usa ko sa farmer, usa ko sa magsasaka, panganak ko nga pobre kaayo, no? Dagan kaayo, nangutana sa ako nga nung niabot ko ani nga ako nga stasyo sa kinabuhi, stage sa akong kinabuhi. Gikan ko sa mag-uuma hangtod nga nag-drive ko kabalhabal third year high school pa lang ko og nangandoy sa kinabuhi. Og karon nahimo ko isa ka electrical engineer by profession, I'm a licensed electrical engineer. Nagsugod kong trabaho no sa Manila, then niabot ang time nga kulang tungod sa kapuson sa kwarta og ang akong pangandoy sa kinabuhi nga masenso sa kinabuhi kay dili ko gusto lagi no nga ang maranasan sa akong mahimong pamilya o akong anak, ang kung siya akong gigikanan, no? Mananganing kamot ko, nga niabot ang time, nga nangandoy ko, then napadulong ko ani nga industry, the multi-level marketing business. No? Guys, simple lang atong kinabuhi, no? Kita ra mo mag-control sa atong kinabuhi kung unsa gid ang atong pangandoy o kita ra pimukuha, no? Dili man ang laing tao. Bisa kung saan pag-motivate sa inyo, pero kung dili mo mag hard work, dili mo kamot, nga mulambo mo sa iyong kinabuhi, wala gyapon na pulos. No, para sa mga amigo nato, nga mga viewers karon, kinahanglan nato, no, maningkamot ta. No, ayaw ninyo og ilubong sa kalimot ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi. Kay kiting tanan, natay una una, natay kasing-kasing, og natay mga kamot para muhimo sa mao nga mabuluhaton, para nga masenso ta sa atong kinabuhi. Sa experience na gusto niyo ma-share sa public sa nga imong ma-recall Okay. o mainong duman. Mula kasi nung nagsimula akong magnegosyo, marami talagang ups and downs sa business. Kaya alam niyo po kasi, unang-una mong gagawin sa buhay, kailangan alamin mo muna bakit mo simulan ng negosyo. Ano yung pinakamalalim mong dahilan bakit mo siya gawin? Dreams, pangarap sa buhay, like gusto mong magkaroon ng magandang buhay ang pamilya mo, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng savings, magkaroon ng edukasyon ng mga anak mo. Ito yung maging hugutan mo, no? Mao ni mong hugutan. Ngo kay para kung unsa man ang imong kalisod nga agihan, makapuyan man ka, bisag unsa man nga imong himuon is dili ka mag-give up sa imong pangandoy tungod kay para ni sa imong pamilya. No? Mao na nga kinahanglan every time nga ma-down ka, always remember na unsay imong hinungdan nganong nagnegosyo ka. Unsay reason nga nung nagnegosyo ka. Kana lang, mo ni best motivation. Ayaw mo pagsalit sa laing tao nga always remember nga na nag-motivate sa inyo. No. Lagi mong tandaan, ang magpapamotivate sa iyo, dapat yung sarili mong pangarap. Kasi hindi alam nila at hindi mararamdaman ng kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, kung ano talaga yung gusto mo sa buhay na marating. Unsay una nimo nga negosyo sir or giapilan nga negosyo before? So naka-experience ka struggle ana. Actually, may business ako, mga traditional business. Pero ang first time ko talaga nag-network agad ako. Kasi dapat mag-abroad ako during my time. Noong 2008, kasi lang nagkaroon ng recession. So, hindi ako nagpunta sa ibang bansa, hindi ako natuloy sa ibang bansa. Kaya nangyayari, napasok ako sa multi-level marketing. Baligya-baligya products. Daghan kayo kansyaw sa ako. Kaya lagi ko engineer ko, namaligya na lang kong produkto. Okay, license. Tama, di ba? So nga daw nga, gidegrade na ako kung kaugalingon. Pero guys, kay balo ka sir, ang nagtulak sa akong natanaw nga, nakita na ako kung asa ko padulong. My vision is clear, nga unsay mahitabo sa ako, di nasabtan ako, nga dili dita limitado sa atong kinabuhi. Pwede dita makwartahan. So nanay tayo kinahanglan, ginatawag nga bihikulo, sakyanan para maabot sa atong pangandoy sa kinabuhi. Mo nang nahitabo sa ako sir, na maligya ko, ipadayon lang nako. Nagsirang kumpanya akong gisudlan, automatic nagpadayon ako kay nakasabot man ko. Wala na ko ni abroad, wala na ko ni tulig abroad. Hangtod ni abot sa time sir nga nagkaroon ko break sa multi-level marketing. Hanggang sa nahimo kong management for 11 years ako nag-manage karon ng kumpanya sir. Na ako yung mga traditional business na lugi sa pandemic pero lagi kong sinasabi sa kanila, okay lang yan. Once na alam mo na paano yumaman, madali mo lang kukunin lahat yung pera. No? Kaya don't give up. Kung nasaktan ka ngayon, nag-fail ka ngayon, huwag kang huminto.
Because the real meaning of fail is first attempt in learning. Kaya normal, kapag nagnegosyo kayo, meron talagang down yan. Sometimes up, sometimes down, sometimes down, sometimes down, down, down. So kailangan, lakasan mo yung loob mo. Pero always remember, walang mag-ibang mag-motivate dapat sa'yo, kundi ikaw lang mismo sa sarili mo. Pero way back before, kaysa man ang nag-introduce sa imo sa networking or other traditional businesses, ikaw lang mismo or hikayat sa imo o sulod sa inaningan? Actually, sir, negative talaga ako sa networking business noon eh. Kasi dahil nga, namulat ako na sinasabi nila, pangit daw ang networking, di ba? Para lang daw, trabaho lang daw ito sa mga taong walang magawa sa buhay. Tama? So, pero during the time, sir, uso kasi ang kidnap-kidnap during the time. Kaya nakidnap lang din ako. Nasabi, makikita daw kami sa ganitong lugar, tapos yun, dinala na ako doon sa presentations. No choice dahil siyempre nagiging professional tayo doon sa invite sa atin, pumatin ako. Nabuksan yung isipan ko, nabuksan yung subconscious mind ko na pwede pala akong yumaman gamit ang network marketing business. Kaya doon ako nagsimulang mag-positive. Tapos yun na nga, nung sumali ako, sobrang dami agad ng mga rejection, kantsaw ang inabot ko, pero wala ko ni undang. Why? I know kung asa ko padulo. Tungkol kaya nasabtan na ako. Clear na nasabtan na ako mga negosyo. No, ako sir, proud gid kay ko sa network marketing industry. Kaya mo ni nakapabago sa akong kinabuhi. Tanan nga negosyo na ako sir karon na traditional, gikan sa network tanan na kwarta. Ako ni. Okay. Pero pila pa kay years bago nimo na realize ay okay man ang networking sa networking pila kay years na okay na ka? I mean financially sa tanan-tanan. Actually sir, nung una kumita din talaga ako kaagad sa network marketing business. Alam niyo po kasi maraming nagtatanong, sir, paano kayo kumita sa network marketing business? Paano lumaki grupo niyo? Paano kayo kumita ng malaki? Simple na. Kailangan may disiplina ka. Attitude ang kailangan. Kahit sa larangang negosyo. Yung sabi niyo po, kailan? Simple na. Nung nabuksan kagad yung isip ko nung umaten ako sa training, umaten ako sa presentation then training. Then umaten ako ng umaten ng training. Doon po talaga yun yung papalakas ng loob ko na kahit anong rejection kaya ko because of the training. So sa lahat po ng larangan ng negosyo, kailangan niyo po ng training. Hindi kailangan niyo rin ng mentor. No, huwag kayong manghawak sa sarili niyo na kaya ko na to. Hindi na ako attend ng mga trainings, may nag-invite sa inyo. Attend. Kasi normal po yun. Na habang lumalaki din yung business mo, kailangan mo rin ng additional knowledge. Huwag magkumpiyansa. Kasi karamihan ng mga tao, sir, mayroong abbreviation na ACME. Alam ko na yan, alam ko na yun. No. Be humble. Always remember din, pag naging successful kayo, manatiling nakaapak sa lupa. Huwag laging yung tingnan na ang pera. Kaya nga minsan napapasama eh. Kasi sabi na, ang pera daw is nagiging root of all evil. Sabi na, pero lagi kong tinitingnan, sir, yung mga laking nagsasabing ganun, yung mga walang pera. Tama ba? Oo, kasi hindi nakaranas. Pero kung yung mga tao talaga, lumalabas na naman yung totoo mong ugali minsan. Pag nagkakapera ka na, yun yung totoo. Pero yun talaga, masama na talaga ugali ng tao. So, doon naman, hindi naman kagad binibigay yan na bultuhan agad eh. Gradual naman yung pag kumikita ka hanggang sa yumaman ka ng yumaman. Ganun lang naman yan. Okay. So, ever since, after di mo graduate, tapos as licensed na ka, networking agad? Wala na ka nagtrabaho? Nag-work ako sa Makati for 6 years. Nag-work ako sa government ng 6 months, no? Semi-government, National Grid Corporation. Bago ako nag-migrate sa Manila, sa Makati. Tapos dito na ako nag-work as engineer 6 years. Bago na ako napadulong sa network marketing industry. Nasubukan ko rin ng empleyado. At doon ko rin nasubukan na talagang mahirap talaga. Mahirap talaga maging empleyado. Kasi limited lang talaga yung pera mo. Oh, fix lang. No, kulang. Kasi alam mo naman ang buhay. Kahit binata ka, di ba? Kaya nga lagi kong biruan ko yan ha. Minsan, huwag mo na kayo mag-asawa kung hindi pasapat yung kinikita ninyo kasi miserable na nga buhay mo. Maghahanap ka pa ng madadama. Tama ba? Diba? Mahirap na nga ang mundo, dagdagan mo pa sila. Diba? Kasi alam mo po is, ang network marketing, lagi din sila, mayroong nagsasabing pangit ang networking. Pero guys, nung nabuksan ko yung mindset ko sa networking, hindi na kagad ako naging successful. Dumapa din ako. Ilang beses din ako dumapa. Pero lagi nating tandaan, hindi kung ilang beses ka dumapa. Kung ilang beses ka bumangon, every time na dumapa. Huwag kang huminto sa pangarap. Maraming opportunity sa labas, hindi lang naman networking. Meron ding mga negosyo. Pero bakit ko nire-recommend din ang networking? Kasi maliit nga lang din ang puhunan. Pwedeng open-open. At saka kagandahan kasi sa network marketing business, alam mo sir, yung tinatawag natin na hindi mo kailangan na magiging professional ka.
Kahit grade 1 ka, grade 2 ka, basta may pangarap ka, pwede mong gawin ng network marketing business. Unlike the traditional business, kailangan mo ng malaking kapital para kumita ka ng malaki. Unlike din naman doon sa mga kailangan mong umangat sa employment, kailangan mo rin ng professional, kailangan mag-masteral ka, mag-doctorate ka, para lumaki ang sweldo mo. Sa network marketing business, dito kailangan determinado ka, sipag, tiyaga ang puhunan mo dito. Kasi merit opportunity na network marketing business. Napili mo papabangon ng buhay. Okay. So, unsa imong natutunan atong mga experience, sir, especially dito sa network marketing? Sir, big help ang pag nasa network marketing business ka. Kasi sa network marketing business, sobrang daming rejection. Dito ka titibay talaga. Titibay ka sa pagninegosyo mo. Kaya sir, nung naranasan ko yon, sobrang daming rejection pero hindi ako bumigay. Because may nagsasabi sa akin, dapat pag nininegosyo ka, dapat Batman ka, patut manhid ka. Pag hindi mo magawa yun, kalimutan mo ng networking. O, din ang Batman. Oo, patut manhid ka. Kalimutan mo ng networking. Simple lang. Kasi gusto, wala namang, kahit naman sa traditional, yung kanang mga tindahan ba, kanang mga tindera, kanang mga sales lady. Di ba, kanang bantay ka, kanang, di ba, kanang ilang pinilo, anaon sa kunya, balik ko balik pilo, kupo, napod ka sa mananaw, ang pangutanan, ipalit batanan. Dili. So, pero, at the end of the day, nakahalin yapon sila. Nasuko ba sila? No. Because ang pinaka-purpose is, normal lang yan lahat. Rejection din ang tawag doon. Kaya ang rejection normal sa buhay yan. Yung ups and down, pag nagnegosyo ka ng traditional, magpe-fail ka rin eh. Magpe-fail ka yung una mo. 95% ng negosyo, lagi niyong tandaan sa gusto mong negosyo, 95% nagsasara sa first 1 to 2 to 3 years. Kasi first 1 to 3 years, sir, yun pa yung process na makikita mo kung malalagpasan mo yung mga trials. The 4th year and the 5th year, yun na yung makikita mo na stability period na ng kumpanya mo or the business mo. Pag lumagpas ka doon, kunting kalikot na lang yan, doon mo na makikita stable na yung company mo. To hear say mo, sir, no, kay even nga nadapa na ka many times sa network marketing, nagapadayon lang gihapon ka. Kasi alam mo eh, dapat alam mo. Alam mo na talaga bang clear ba sa'yo na talaga ba maganda yung opportunity? Kasi pag hindi, yung na-hype ka lang, yung tipong, na-hype lang ako kasi yayaman daw ako dito, hindi. Dapat aralin mo talaga. Ano ba talaga ang industry? Nagbabasa ako ng mga books, talagang what is network marketing business. Kasi mahirap mag-rely doon sa mga kapitbahay ko na nagsasabing pangit ang networking. Wala naman silang alam sa networking. Ba't ako maniniwala sa kanila? Kaya nga biro ko dyan. At the end of the day, hindi naman sila magbabayad ng kuryente mo. Pag naputula ka, ba't ako makikinig sa kanila? Wait, okay, ang uban magod nga setting is, for example, kung how many times na ka nadapa, so mangita ka laing business or laing, di ba? May na naman mo jump na po. Yes, exactly, sir. Kapag hindi mo alam at hindi clear sa'yo, parang ganito, sir, pag nagde-drive ka, nasa Davao, no? Hindi clear sa'yo papunta ng, wala kang option, wala kang mapagtatanungan, papunta tayo ng, sabihin natin Jensen. Pagdating natin, sir, ng butang nato o diri sa may Digos, murag, ni-blurty mo pa na, sa akong makani, murag, sakto pa ba kanya kung diyan, wala kayo mapangutanan. Kaya grabe po kayo kaka-acne. Alam ko na yan. Di ka mamutana, di ka mag-waste, di ka mamutana. Pag abot sa unahan, sir, layo naman, balik na ka. Mahadlok na rin ka, ay basig sayop na. Pero every time na medyo nadapa ka, kailangan mo lang mag-consult sa ibang mas may alam sa'yo. Huwag kang mag-consult dun sa mga taong walang resulta. Kasi minsan, hindi rin nagsasabi yan ng kasi hindi naman na narating. Ano ituturo sa'yo, sir, na maganda ang, anong i-explain sa'yo na maganda ang tuktok ng bundok na to, kung hindi rin naman siya nakarating. Pero kung katong tao nagika na dito, okay ra nga mahirapan ka, pero pag maabot ka dito, grabe ka sadya kayo. Tama ba? Grabe ka lingaw kay pag makaabot ka nga bundok. Based sa normal, i-motivate ka niya. Normal lang yan, mahirapan ka, mapagod ka, pero at least tama yung direction mo. Mabagal ka man, mahina ka man, nadapa ka man, bumangon ka kasi tama yung direction mo, doon ka pupunta. Same with tumatakbo ka, sir. Nadapa ka man, alam mo, finishing line din ang pupuntahan mo. Mabagal ka man, importante, tuloy ka lang, doon din ang punta. Wow. Or advice ni mo, sir, sa mga mo-join sa network marketing or any business? Sa mga gustong magnegosyo, traditional man or network marketing business, normal na mahirapan ka.
Normal na maraming trials. Normal yon. Wala pong success na hindi dumadaan sa process. Pinoproseso po. Kahit chorizo. Bago naging chorizo yan, pinoprocess po yan. Ginigiling yan bago naging nabuo. So, ibig sabihin by process. Itong process na to, huwag kang matakot. Kasi normal ito. Kung may totoong pangarap ka, aralin mo. Magtanong ka sa may alam. Huwag kang magtanong sa ibang walang alam. Kasi walang ituturo sa iyo yan na ikagaganda para makuha mo yung pangarap mo. Kaya sa lahat na nangangarap sa buhay, huwag kayong sumuko at higit sa lahat, ipagpipray ninyo kung ano man yung pangarap niyo sa buhay para bibigyan kayo ng magandang opportunity. Ma-traditional man yan or ma-network man yan. At kailangan nyo, always remember, kailangan nyo ng isang mentor, mag-guide sa iyo, na yung kung pwede lang, kung may kakilala kayo, yung nakarating na doon sa success na yun. Para matuturuan kayo kung ano talagang step by step mong gagawin para makarating ka kung saan sila ngayon. Guys, sa mga viewers natin, nandito po ang Lean and Green, ang tamang pag-network. Kaya si Lean and Green talaga, ito po yung mga products natin. Meron tayong barako, sobrang barato. Barato na is healthy pa. Sa mga gusto, sa mga health conscious, sa mga may problem, sa mga heart, problem sa mahirap matulog, try our products. Then magtanong po kayo doon sa mga distributors namin at manood po kayo sa mga talk ng mga doctors namin. No? Then Lean and Green, may office po tayo dito sa Davao, located at Union Bank second floor po sa Rizal Street, no? Rizal Street, Davao City. Kaya maraming salamat sir, pagpalain po kay viewers natin. Huwag niyo pong kaligtaan, i-click niyo po at i-like niyo po ang ating pong channel sa ating pong kaibigan, Mr. Recall. Thank you kayo, sir. Thank you kayo. Thank you. For more new upload videos, puntahan lang ang mga social media platforms na nakikita ninyo sa inyong screen.